So, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Yan. So, happy Sunday everyone. Tayo po ay papatuloy sa ating aralin ngayong umaga, yung ating hindi pa natapos na aralin mga nakaraang linggo po. So once again, welcome po sa Foursquare Gospel Church, Bethel Foursquare Gospel Church. Yan. So, ito po ang ating ulitin ko. Ito po yung ating cardinal doctrines of the Foursquare Gospel Church. Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat naman sa maraming lugar kayo po sa pagsasabi, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, karunungan, Panginoon, ng manawa ng salita sa umagang ito, Panginoon. Kayo siya ang magbigay, Panginoon, ng wisdom sa pagsasabi ng lugar. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon. At ako, Panginoon, bilang inyong gagamitin, Panginoon, itago niyo ako, Panginoon, sa iyong cross, Panginoon, kapag kayo siyang maluwalhati, parangalan kayong magawa. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so sa ating pong four cardinal doctrines, naniniwala po tayo na ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Yan po. Siya po ang ating Savior. Siya po ang ating baptizer of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Jesus Christ is our healer and the coming King. Okay, so let us proceed sa 22 tenets of faith. Naalala niyo pa ba yung anim nating nauna nang napag-aralan? Po. Ano ba yung anim? Sige, kwento eh. Anong anim? The Holy Scripture, Okay. the full of man, the blood of His redemption, salvation through grace, acceptance, the Holy Scripture. Okay, so repentance and acceptance. Okay, so palapakan natin si Kuya Dudoy. Kamaya Kuya Dudoy, ibigay ko sa iyo yung cheque. Nagsarap ka naman. Cheque na ibibigay sa iyo. Ano ba yan tuloy si Kuya Dudoy? So, ang paniniwala na iglesia ng Foursquare. So, ang ating pong founder ay si Amy C. Paul MacPherson. So, ito po yung ating 22 tenets, the Holy Scripture, the eternal Godhead, the fall of man, the plan of redemption, salvation through grace, repentance and acceptance, the new birth, daily Christian life, water baptism, the Lord's Supper, the baptism with the Holy Spirit, the Spirit-filled life, the gift of the fruit of the Spirit, moderation, divine healing, second coming, church relationship, civil government, final judgment, heaven, hell, and evangelism. Okay, so review lang po tayo. Naniniwala tayo siyempre sa banal na kasulatan. Ito yung ating Biblia. So ito yung ating pinaniniwalaan. Sabi nga natin, kapag wala sa Biblia ay huwag nating paniwalaan. Dahil ang Biblia ay kumpleto. Sabi diyan, we believe that the Bible is the inspired word of God. It is absolutely true, enduring and unchangeable. Totoo, hindi nagbabago pakailanman. Sabi sa Mateo 24:35, hindi pa sa langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So naniniwala po tayo sa Holy Scripture. At syempre, sa Biblia, naniniwala rin tayo na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos or the eternal Godhead. Yan po yung number 2 natin. Naniniwala tayo na the triune nature of God. The Holy Spirit is God, the Son is God, the Father is God. Okay? Pero iisang Diyos, naniniwala tayo na isang Diyos na may tatlong distinct o natatawag natin na Trinity. So, kaya lang siya ng itlog, di ba? Sa isang itlog, nandun yung white, yung yolk, at yung shell. Pero ang tawag sa kanila ay itlog. Okay? They are fully God. So makikita natin sa John 17:3, John 20:28, Acts 5:3-4. So nang pasimula, nandun na rin ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Okay po? So sila ay pare-parehong nagsimula. Walang nauna. Okay po? So next tayo, naniniwala din tayo, siyempre,
Sa unang paglikha ng Panginoon, nilikha ng Panginoon ang tao upang mangalaga sa kanyang nilikha na kalikasan, at naniniwala tayo the fall of man, so pagkahulog ng tao. Yun yung voluntary disobedience ng tao. So, disobedience and transgression, we fell from perfection. Perfect sana tayo, ginawa ng Diyos, ngunit dahil tayo ay voluntaryong nagkasala, okay, so tayo po ay nahulog sa perfection or the fall of man. Okay? Bagamat tayo ay nagkasala, napakabuti pa rin ng Panginoon dahil meron siyang plan of salvation. Okay po? Ang plano ng pagtubos. Yan. Okay? So we believe that while we yet sinners, Christ died for us, signing for the pardon and who believe in Him. Okay, next po tayo. Sa number 5, salvation through grace. Yan. So may pagtubos ang Panginoon at tayo po ay bilang mga hintil ay kaligtasan natin sa pamamagitan ng biyaya. Okay po? Next, repentance and acceptance. So naniniwala tayo sa pagsisisi at pagtanggap. Yan. So ang tunay na pagsisi at pagtanggap sa Panginoon ay magdudulot sa atin ng tinatawag natin the new birth. Dito na po tayo sa number 7. The new birth, ang bagong pagsilang. Okay po? So, naniniwala po tayo sa pagsilang. So, yung number 6, sunod-sunod po yan, ano? Yung number 6, yung repentance and acceptance. So, kapag nagsisi tayo at tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Diyos na tagapagligtas, so meron na tayong tinatawag na bagong pagsilang. Okay po? So, tayo naniniwala sa bagong pagsilang na ang pagbabagong nangyayari sa puso at buhay sa pagbabalik loob sa Diyos ay tunay. Okay po? Sabi dyan, yeah. We believe that the change which take place in the heart of life and conversion is very real one. Naniniwala po tayo na kapag tayo ay binago ng Panginoon, meron na tayong bagong buhay. Ang sabi po sa John 3:3, sabi dyan, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko ito, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng ipananganak ng muli ay hindi po sa physical, ngunit sa ating spiritual na katayuan. Okay? Sabi naman sa Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Okay po? So sa ating pagsisisi, meron tayong tinatawag na the new birth. Okay, ang bagong pagsilang. So makikita na sa atin doon, sa ating buhay na talagang meron ng pagsisisi, meron ng pagtanggap. Di ba? So hindi na tayo bumabalik sa dati nating gawain. Di ba? Hindi yung, sabi ko nga nakaraan, na yung linggo ay talagang nagsisi ka, tapos pagkabalik ng Lunes ay balik ka na naman, di ba? So ang pagsisisi po ay isang mahalagang bahagi, okay, ng pagkabuhay ng muli. Sa pagsisisi po, yung pagkabuhay ng muli ay isang mahalagang bahagi. Kinabibilangan nito yung pagtalikod natin sa kasalanan at pagtanggap sa Diyos bilang Panginoong tagapagligtas. Diba? So, unti-unti na nating sikapin sa ating sarili na talagang we are the new creation of God. Diba? We are the new creation in Christ. Sabi dyan sa 2 Korinto. Diba? Kapag nakipag-isa na tayo kay Kristo, tayo ngayon na isa ng bagong nilalang. Diba? So, yun po. Once na tayo ay bagong nilalang na, dapat makikita yun sa atin bilang daily Christian living. Number 8 po.
So sa pang-araw-araw na buhay ng Kristiyano, dapat po yun ay nakikita sa atin. Di ba? So nagsisi na tayo, tinanggap natin siya, so meron na tayong bagong pagsilang na tinatawag, new birth. At ngayon po sa number 8, daily Christian living o pang-araw-araw na buhay ng Kristiyano. Sabi dyan, we believe that it is the will of God that we be sanctified daily, growing constantly in the faith. Okay? So sabi sa Hebrews 6:1, kaya iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Okay po? So kapag tayo ay we are the new birth, di ba yun sa number 7, makikita sa ating buhay, yan yung sa number 8 natin, daily Christian living, pang-araw-araw na buhay natin. Huwag na po tayo maging bata, di ba yung mga sinaunang aralin? Okay po? Ano ba yung bata? Di ba yung laging pinaalalahanan? Di ba ganun yung karakteristik ng isang bata? Di ba? Halimbawa na, huwag ka dyan, mainit yan, apoy yan. Di ba? So lagi natin pinapaalalahanan. Sa atin po dyan, huwag na po tayo maging ganyan. Di ba? Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod, sa mga gawang walang kabuluhan. Alam na kasi natin bilang isang Kristiyano. Di ba po? So alam na natin yun. Di ba? Sabi yung, we are growing constantly in faith. Dapat constant tayo, tuloy-tuloy. Walang pagbabago, hindi yung talikod. Tapos kapag okay na, simba na naman. Di ba? May mga ganun pong sitwasyon minsan sa buhay natin. So talikuran na po natin yun. Di ba? Yung hindi ka lang pinansin ni kapatid, sa sunod na linggo, hindi ka na magsisimba. Di ba? Yung pala si kapatid ay nakafocus lang kasi may iniisip. Di ba? Hindi ka lang nakamayan. Sa sunod na linggo, hindi mo na rin siya kakamayan. Di ba? Mahirap kung yung chismis mo pa. Si ganito, di ba? So, mahirap yung gano'n. Huwag na po natin iwanan na po natin yung mga ganong panimulang aralin tungkol kay Kristo. Di ba? Yung pagiging baby. Di ba? Isa sa mga ugali ng bata, yung matampuhin. Okay po? Yan, di ba? Yung natawag na tampururot. Di ba? Okay? So, iwanan na po natin yung mga ganong aralin. Okay? So, because we are the new creation in Christ. At syempre, naniniwala rin po tayo sa number 9, water baptism and the Lord's Supper. Ang bautismo at ang huling hapunan ng Panginoon. Naniniwala tayo dyan? Yes, kasi we are fully square. That's why meron po tayong ginaganap na pagbabautismo sa tubig. Di ba? So, water baptism and the Lord's Supper. At yung huling hapunan. Kaya po tayo ay nagkukumunyon kasi tawag dito, gino-glorify natin ng Panginoon yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pagpako sa krus. Di ba? Yun yung ating tinapay na simbolo ng kanyang katawan. At yung dito, yung dugo naman, yung ating iniinom ay yung sisimula ng kanyang dugo na nagdana upang tayo ay maligtas. So we believe that water baptism by immersion is a blessed outward sign of an inward work. Kaya po tayo ay kapag nag-water baptism, kung mapapansin nyo, hindi natin winiwisikan. Di ba? May mga iba kasi na winiwisik lang. Kasi naniniwala tayo, by immersion, yung paglubog natin, maiiwan natin yung ating dating pagkatao. Okay? At sa ating pagbangon o pag-ahon, okay? So, we are in the new creation. Meron na tayong bago na tayong nilalang. Okay? Kasi yung ibang ay bisikan lang. So, sa atin po ay naniniwala tayo sa water baptism by immersion sa pamamagitan ng paglubog at iniiwan na natin yun doon at tayo na ay bagong nilalang. We believe in the commemoration and observance of the Lord's Supper by the use of the broken bread. Yan ay yung tinapay, a type of Christ's body which was broken for us, and by the juice of the wine which reminds
the shed blood of the Savior. So yung nagdanak na dugo ng Panginoon, so yun yung nagsisimbolize ng iniinom natin ng juice kapag tayo ay nag-communion. Okay po? So sabi sa Mateo 28:19 to 20, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay po? So, sa pagbabautismo sa tubig, babautismohan po natin sila, binabautismohan po natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Upang laging kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon o sa pagbabalik ng Panginoon. So, sabi naman sa unang Korinto, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Dapat po sinisiyasat natin. Kaya nga kapag tayo, kaya nga po hindi natin ina-allow yung mga bata pa na mag-take ng Lord's Supper o yung tinatawag natin ng communion bilang pag-alala sa Lord's Supper. Kasi nga po, hindi pa nila masisiyasat yung sarili nila. Hindi po yung sa pagdadamot. Di ba? Hindi sabi, ay, damot naman kasi hindi binibigyan yung bata. Hindi po. Kasi sabi po sa unang Korinto, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Kaya nga po, pwede tayo minsan magtanggi. Kung halimbawa talagang sobrang bigat ng loob mo na mag-take ng communion, okay? So, pwede naman. Pwede, di ba? Pwede. So, pwede po. Kasi siyasatin mo muna ang sarili mo. Kasi magkakasala ka rin eh. Ganon din, parang walang say-say-din. Parang walang kabuluhan yung pag-ano ng Panginoon. Tawag dito, pagpako ng Panginoon. Okay? So, kaya po ganon. Kaya, kung talagang minsan pumunta ka sa simbahan na medyo mabigat yung sarili mo, so, nasisiyasat mo tapos nagkaroon ng communion, pwede kang hindi uminom or kumain ng tinapay. Okay po? So, wala namang pilitan yun sa atin doon. Next po, number 10. The baptism of the Holy Spirit. Hindi lang po tayo nagbabautismo sa tubig. Nagbabautismo rin po tayo sa banal na Espiritu. Ang bautismo ng banal na Espiritu. Yan po yung ating number 10. The baptism of the Holy Spirit. Ang sabi sa Gawa 2:4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Diba? So naniniwala tayo sa the baptism of the Holy Spirit. Saan po natin ito ginagawa? Kaya minsan, sa atin, kapag meron tayong mga bagong miyembro, nagpapatanggap tayo sa Panginoon. Yung altar ko lang tinatawag nga, Pastor. Yung nagpapatanggap sa Panginoon. Kasi binabautismo natin sila sa banal na Espiritu. Okay? Hindi lang sa tubig at sa banal na Espiritu rin po. So, the baptism of the Holy Spirit. Kapag kaya sabi dyan, di ba, napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Okay? So, number 10 po yun. The baptism of the Holy Spirit. Next po tayo, number 11, the Spirit-filled life. Ang buhay na puspos ng Espiritu. Kapag tayo po ay nabautismohan na sa tubig at sa Espiritu, dapat makita sa atin. Diba? The Spirit-filled life. Nakita sa atin ang Holy Spirit. Diba? So, we believe that it is the will of God that we walk in the Spirit daily. Naniniwala tayo, okay, na will ng Panginoon na tayo ay lumakad sa Kanya, lumakad na makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? Sabi sa Galatia 5:16 at saka 25, sabi dyan, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sabi naman sa Galatia 5:25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. So iwasan na po natin yung pagnanasa ng laman. Di ba? So mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Ano ba yung pagnanasa ng laman? May idea ba kayo? Ano yung car? Mga paglalasing, mga pagsugal,
Yan, so mga gawaing makamundo. So paglalasing, pagsusugal, okay? So yan po yung dapat natin iwasan. Sabi sa Galatia 5:16, di ba po? So kapag hindi makita sa atin, ay wala tayong spirit-filled life. Di ba? Yung paglinggo ka lang nagiging banal, pag Lunes hanggang Sabado, ay hindi ka banal. Di ba? Buti pa ang aso. Kaya nga tama yung sa kanta, di ba? Sino daw yung maliligtas? Banal na aso o santong kabayo? Kaya sagot doon, natatawa na lang. Natatawa ako. Hi. Yan. Pero wala doon. Okay po? So, dapat po iwasan na natin yung mamuhay ayon sa laman. Mamuhay po tayo sa Espiritu na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ano bang halimbawa ng pagnanasa ng laman? Tama po si Brother Carlo. Kahinaan sa pagkain at inumin. Yan po, yung paglalasing, isa rin po sa pagnanasa ng laman yan. Di ba? Yung parang bang may makita ka ng alak, parang gusto mo na agad inumin. Di ba? Yung mga talagang matindi mag-inom. Alam naman natin na yung pag-iinom ay paglalasing ay yung may dinudulot na hindi maganda. Di ba? So kahinaan sa pagkain. Siyempre yung sobrang mong talagang tawag dito, ang labis na pagkain. Yung gusto mo lang kainin na lahat kahit na bawal sa'yo. Kahinaan din po yan. Pagkanasa din po ng laman yan. Diba? Bawal sa'yo ang baboy, bakbaka ng lechon. Pero minsan lang, okay lang, sabi nga nila. Di ba po? Di ba? Alam mo naman na, kasi kapag sumubra, masama kapag sobra, okay naman kumain. Pero yung bang sinasabing kahinaan sa pagkain, bang kain ka ng kain, nagdudulot din po ng sakit yan. Okay? Tulad na talagang naranasan ko yan. Kasi noon, ang takaw ko talaga sa street foods. Di ba yung mga isaw na yan? O, tinan yung nangyari sa akin. Ang hilig ko sa bituka, o di pinutulan ako ng bituka. Di ba? So kahinaan ko yun noon eh. Once na kapag uuwi ako, kapag may madaanan ako yung street foods, hindi pwede hindi kakain. Di ba? Masarap din kasi talaga eh. Okay naman kumain, pero yung pag gawin mong habit, talagang magkakaroon ng hindi magandang dulot. So yung kahinaan sa pagkain at inumin. Okay po? Pangalawa, kahinaan sa sexualidad. Ayan, yan po yung napakalakas na ng kaaway. Lalo na sa mga tao dito, sa kanyang mga lingkod, ang daming nababalitaan natin, in terms of sexualidad, ay talagang doon sila na nakukuha. Di ba? So, dahil sa panahon ngayon, alam naman natin na talagang talamak na yung kahinaan sa sexualidad. Di ba? Talagang kahit na bata, di ba, alam naman natin yan na kumbaga pwede na silang i-type lang nila, iba. So, doon nagsisimula. Okay po? So, dapat po ay iwasan din po natin yan. Okay po? So, kahit na talagang hindi makaya, unti-untiin po natin para makita sa ating buhay. Tapos, kahinaan sa materialismo. Yan po, yung pagiging materialistic, yan po ay pagkanasan din ng laman. Di ba? So, kahit na wala ng budget yung magulang mo, hihingi ka ng allowance, kasi nakita mo yung classmate mo, merong updated na iPhone 16. iPhone 16 na ba? Yung updated ngayon, Pro Max. Di ba? So, hingi ka sa nanay mo, magsisinungaling ka pa, ma, may bayaran kami sa school. Yun pala, nag-iipon ka lang dahil naingit ka sa classmate mo. Di ba po? Yung kahinaan natin sa materialismo. Di ba? Nakita mo si kapatid, nanda ng hikaw ni kapatid, gusto kong magbili din yan. So, isipin po natin minsan na ito ba ay tama or kaya nga i-distinguish natin kung ano yung needs at saka wants lang natin. Kung ano talaga yung pangangailangan at yung gusto. Di ba? Hindi yung araw-araw na yung parcel mo, pero yung pagkain mo. Tumawa tuloy si Micah. Mas marami pa may yung customer na parang nag-parcel doon sa tindahan nyo o mas maraming customer. Di ba yung araw-araw na yung parcel mo, tapos ikaw nagtitiis ka na yung ulam mo, wala nang sustansya? Di ba? Papuri lang kila Kuya Ayan kasi araw-araw sila mag-deliver. Pero yun bang, di ba kung ano yung uso, doon ka rin?
So, ano din po natin, i-distinguish din po natin, alamin din po natin, ano? So, yun po yung kahinaan sa materialismo, isa rin po yung sa pagnanasa ng laman. Okay? At syempre, kahinaan sa kapangyarihan at katayuan. Di ba po? Yung bang, may mga nangyayari kasi na may mga pastor na, or mga lingkod ng Diyos, na sila ay nagjo-join pa rin sa politics. Di ba? So, alam naman natin na nasa batas na hiwalay ang church at ang government, di ba po? So, may mga taong ganon, di ba? Kapag inoferan sila, o halimbawa, pastor, operan kita ng 1 million, sabihin mo sa mga membro mo na ako ang butuhin, di ba? So, may mga ganon, ako yung suportahan. So, yun po pagnanasa din po ng laman, kahinaan sa kapangyarihan at katayuan. Di ba po? So, may mga ganun po. Kaya iwasan po natin yon. Ang sabi sa Galatia 5:16, tapos ang sabi sa Galatia 5:25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Ano ba yung pamumuhay ayon sa Espiritu? Yan po yung makikita natin sa number 12, yung last. The gift and fruit of the Spirit. Ito po yung last natin na pag-aaralan. Sa susunod na yung iba. Okay? So kapag nakita na sa atin, dapat makita sa atin yung the gift and fruit of the Spirit. Ang kaloob at ang bunga ng Espiritu. Okay? So ano ba yung kaloob? Ano ba yung gift ng Holy Spirit? Ha? Sino nakakaalam? Ano naman yung fruit of the Holy Spirit? Okay? So ito po yung gift. We believe that the Holy Spirit may bestow upon the believer the gift of the wisdom, kaloob sa karunungan, knowledge sa kaalaman, may kaloob din tayo sa pananampalataya, sa healing, sa pagpapagaling, sa paggawa ng mga himala, sa pagpropesiya, sa discernment, sa pagsasalita ng iba't iba, o sa pagsasalita, tongue and interpretation of tongues. Ito naman po yung ating mga fruit of the Holy Spirit, yung bunga. Dapat makita sa atin bilang isang Spirit-filled life. Love, joy, peace, long-suffering. Ay, wala. Sige akong basa, wala palang prutas dito sa harap. Sabi natin na ano eh. Natin muna natin. Okay, so yun po yung ating nawawala. Yan. Okay, so yung ating gift, dapat makita po sa atin yung kaloob at yung bunga ng Espiritu. Yan. So yung gift, dapat meron po tayo. No? Yung wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, tongues, and or interpretation of tongues. Tapos dapat makita rin po sa atin yung fruit of the Spirit. Yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Okay? So dapat makita po sa atin yun. Okay? Para doon mapapatunayan natin that we are living in the Holy Spirit. Sa gift, di ba? May mga kaloob ba tayo? Amen. Ano kaya sa tingin niyo yung kaloob ninyo dyan? Wisdom. Meron ba tayo niyan? Oh, lalo na tayo mga matatanda, may wisdom na tayo eh. Dapat may wisdom tayo, di ba? Alam natin kung ano yung tama at mali. Alam natin na ito ay mali. Di ba? Karunungan, knowledge. Alam natin na mali na yon, so hindi mo na kailangan sundan pa. Di ba? Faith, healing, yan. Miracles, prophecy, okay? Discernment,
di ba? Nadidiscern mo, si kapatid na ganito ay, nadidiscern ko talaga na meron siyang, kumbaga, calling, di ba? May mga ganon. So, sa fruit, dapat makita yung bunga. Sa atin bilang isang Kristiyano, dapat tayo yung namumunga. Love, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, I love Lord. Huwag you. Baka mamaya ay ipamasa. Di ba? So, joy. Dapat makita sa atin yung pagiging masiyahin. Hindi lang sa pangalan ng joy. Dapat makita sa atin. So, yung peace. Di ba? Ito, dapat ito sa mga nanay makita yung peace. Sa mga babae. Joke lang. So, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So, dapat makita po sa atin yon. Okay? It is the evidence of the Spirit-filled life. Okay? So, yung number 11 po natin, yung Spirit-filled life, ang kanyang ebidensya po ay yung ating number 12, yung the gift and the fruit of the Spirit. And lastly, last na lang pala, para sa sunod ay kaunti na lang, moderation, kahinhinan. Okay? So, dapat po makita din sa atin, we believe that the moderation of the believer should be known of all men, that his experience in daily walk should never lead him into extreme fanatism. Lahat, sabi po sa Philippos 4:5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Diba? Kapag meron po tayong fruit and gift of the Holy Spirit, dapat nakita po sa atin yung kahinginan o yung moderation. Kaya po tayo bilang isang Foursquare, iglesia ng Foursquare, hindi po tayo sumasali sa mga debate. Kasi hindi na natin kailangan patunayan na tayo ay magaling at puspos ng Espiritu sa pakikipagdebate. Diba? Sa simpleng makikita sa ating buhay na tayo ay kinalugdan ng Panginoon, makikita ko yan sa ating buhay, sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw. Diba? So, kaya naniniwala tayo sa moderation. Diba? So, yun po yung ating 22 tenets. So, 12 na at 30 na tayo. Ulitin ko lang, the Holy Scripture, the eternal Godhead, the fall of man, the plan of redemption, salvation through grace, repentance and acceptance, the new birth, daily Christian life, water baptism, the Lord's Supper, the baptism with the Holy Spirit, the Spirit-filled life, the gift of the fruit of the Holy Spirit, and moderation. Okay po? So sana po naintindihan natin. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa aming tugan na patuloy niyo kami sinamahan, Panginoon, na patuloy namin naiintindihan, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang aming pinaniniwalaan bilang isang iglesia ng Foursquare of God. Maraming salamat, Ama, dahil binibigyan niyo kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, God. Lord, sa aming pangalawang gawain, O God, patuloy niyo kami samahan kayo siyang manguna sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. Po aming samot talangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat Sir Paul.